Sa huling video natin ay natapos tayo ng marating na ni Chungnyeong ang Mount Hua sect at magiliw siyang nagpakilala sa sect leader at sinabi na rin niya ang kanyang tunay na pakay sa sekta na maging isa sa alagad nito. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, nilinaw ng sect leader na kung ang sinasabi ni Chungnyeong ay nais nitong makapasok sa kanilang sekta. Kinausap ng sect leader ang practitioner na si Onam para itanong kung ipinaliwanag na ba nito sa ating bida na hindi na sila tumatanggap ng alagad. Mabilis namang sumagot ang practitioner na kanya na itong ipinaliwanag ngunit masyado raw desperado ang bata na makita ang sect leader kaya pinagbigyan niya ito. Matapos mag-usap ang dalawa sabay na rin nilang tiningnan si Chungnyeong na hanggang sa kasalukuyan ay nag-aantay pa rin ng sagot kung siya ba ay tatanggapin ng Mount Hua sect bilang isa nitong alagad. Bagaman itong si Chungnyeong ay makikitang nakangiti subalit pakitang tao lamang ito gayong sa kanyang kalooban ay kabaliktaran ito sa kanyang ipinapakita dahil ang totoo ay nagingit-ngit siya sa sobrang galit. Alamin natin kung bakit ba siya ay naiinis ngayon at bumalik tayo sa oras na kung saan kasalukuyan pa lamang siyang naglalakbay at alamin rin natin kung ano ba ang kanyang mga pinagdaanan. Sa kabila ng pagod bahagyang nabuhayan ng loob si Chungnyeong gayong sa wakas raw nagawa niyang marating ang lalawigan ng Shaanxi na kung saan naman niya matatagpuan ang hinahanap niyang sekta. Bagamat halos abot tanaw na ang bundok na kinatatayuan ng Mount Hua sect subalit ito ang pinakamahirap na oras ng paglalakbay ng ating bida gayong kailangan pa niyang suungin ang mahabang hagdan at matatarik na bundok. Sumagi rin sa isipan ni Chungnyeong na wala rin daw silbi ang ibinigay na shortcut ng tatlong beggar sa kanya dahil sa halos kamuntika na rin niyang hindi marating ito sa sobrang pagod. Gayunpaman nagpapasalamat naman si Chungnyeong na at least naririto na rin siya ngayon ngunit makakatikim raw sa kanya ang tatlong itlog na iyon sa oras na magkita sila sa hinaharap. Subalit ngayon panahon na para akyatin niya na ang bundok at mas naging determinado itong ating bida ngayon base sa naging reaksyon ng kanyang pagmumukha. Masigasig na tinakbo ni Chungnyeong ang mahabang hagdan nang hindi nagpapahinga man lang. Mabilis niyang narating ang paanan ng bundok ngunit sa kabila ng kanyang labis na panghihina sa tulong ng kanyang dalang tungkod ay sinikap niyang magpatuloy sa pag-akyat. Dapat rin daw kahit ano pa ang mangyari ay maakyat niya ito gayong dito na nakasalalay ang kanyang kinabukasan. Humawak si Chungnyeong sa isang nakausling bato ngunit kamuntikan na siyang mahulog dahil nawasak ang bato na sana ay kanyang gagamitin upang makausad. Habang binabaybay nitong ating bida ang gilid ng matarik na bundok kasabay nito ang pagkahulog ng maraming bato gayong karamihan sa kanyang hinahawakan ay nawawasak. Tumigil muna saglit si Chungnyeong para tingnan kung gaano na ba kataas ang kanyang narating. Napansin niya na halos wala pa siya sa kalahati gayunpaman binanggit niya na sa tao na matyaga ang lahat raw ay walang imposible. Bumalik muli ang ating bida sa pag-akyat na punong-puno ng determinasyon na walang makapipigil at kahit ano pa man ay gagawin raw niya ang lahat upang marating ang dati niyang sekta. Makaraan pa ang ilang sandali makikita ng nakatayo na si Chungnyeong sa lugar na kanyang nais puntahan ang Mount Hua. At habang hinahabol pa nitong ating bida ang kanyang hininga hindi man lamang kumurap ang kanyang mata dahil sa bagay na kanyang pinagmamasdan. Pagkatapos kamuntikan na rin mapaiyak si Chungnyeong sa kanyang mga natuklasan. Dahil sa kung bakit nawawala na ang signboard ng Mount Hua na kanyang ipinagmamalaki. Subalit ngayon hindi niya maunawaan kung bakit burado na ito ngayon. Hindi rin niya matanggap gayong noong panahon nila ay naglalaan itong kanyang brother Jiang Mun kada umaga ng oras para pakinisin at pakantabon ito araw-araw ngunit nasaan na raw kaya ang signboard na ilang taong inalagaan ni Senior Jiang Mun. Sa dami ng mga pagbabago at mga kakaibang nangyayari sa buhay ngayon nitong ating bida ay para na daw siyang mababaliw. Dahil naman sa kanyang ginagawang ingay sa pintuan ng sekta kaya ang isang tao sa loob ay lumabas muna para tingnan kung sino ang dumating hanggang sa makita niya ang isang bata tinanong na rin ng lumabas kung sino ba itong bata na ito. Pagtataka rin nagtanong ang practitioner kung nag-iisa lamang ba si Chungnyeong at kung paano raw siya nakarating dito ng mag-isa lamang. Hindi masagot nitong ating bida ang tanong sa kanya ni Onam ngunit palihim niyang binanggit na umakyat lang naman ako dito kaya ako naririto. Ngunit sa halip na sayangin nila ang oras sa kung bakit nakarating dito si Chungnyeong bagkus inilihis niya ang kanilang usapan at humingi siya ng pahintulot kung maari raw ba siyang magtanong. Tungkol sa isang bagay na kung ito bang kanyang kaharap ngayon ay isang practitioner ng Mount Hua sect.
Hindi na rin nagpaligoy-ligoy ang practitioner gayong agad niyang sinagot na tama ang sinabi nitong ating bida na siya ay isang tagapagturo ng Mount Hua sect at nang malaman iyon ni Chung Myung ay mabilis rin na bago ang kanyang timpla. Sabay maligaya niyang sinabi sa kanyang isip na ibig sabihin ng Mount Hua sect ay hindi pa tunay na nawala kung gayon. Natuwa rin siya dahil nagsalita ang practitioner na pwede ka munang tumuloy kung gusto mo. Ngunit sa katunayan, hindi talaga kami tumatanggap ng kahit sinong outsider ngunit dahil sa malapit ng dumilim at tiyak na aabutin ka ng gabi para bumaba ng bundok. Kaya ipagpaliban mo na lamang ang iyong pagbaba kinabukasan. Bukod pa dyan hindi namin hinahayaan ang isang panauhin ng sekta ng Mount Hua na maglakbay pabalik sa kalagitnaan ng gabi. Dagdag pa ng practitioner na ang kanilang lugar ay nagkakaroon ng sobrang lamig sa tuwing sumasapit ang gabi. Sa mga sumunod na kapasak nasa loob si Chung Myung ngunit unang bungad pa lamang niya sa dati niyang sekta ay nagulantang kaagad itong ating bida nang tumambad sa kanya ang training ground. Napatanong si Chung Myung sa sarili kung anong nangyari dito sa lugar ng pagsasanay bakit naging isang maruming lupa na lamang ito ngayon gayong noong sa kanyang panahon ang sahig nito ay marble stone. Ngunit sa kanyang kakaibang ikilos nagtanong na si Onam kung anong problema gayong bakit tila raw isang balisa itong batang kanilang panauhin. Matapos siyang tanungin ng practitioner sinikap ni Chung Myung na pakalmayin ang sarili gayong ang mga iyon naman daw ay mga piraso lamang ng mga bato na marahil maaaring kinailangan nila ang mga pondo pagkatapos ng digmaan. Nagpanggap si Chung Myung na masaya at kanyang sinabing namamangha lamang ako kung gaano kalaki ang inyong training ground at matipid lamang na sumagot si Onam at kanyang sinabing ganun ba. Habang itong si Chung Myung ay pinipilit ang sarili na maging kalmado lamang hanggang sa abot ng kanyang magagawa. At nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang sa mapansin ni Chung Myung ang dating kinatatayuan ng Golden Palace subalit isa na lamang itong bakanteng lugar kaya nasaan na raw kaya ang Golden Palace na iyon ngayon. Dahil dito tinawag niya muna si Onam at maghintay muna raw ng ilang sandali gayong mayroon siyang itatanong. Nang tumigil ang practitioner agad na sinabi ni Chung Myung na parang tila may nawawala doon o matagal na bang bakante ang lugar na yan. Napahanga ni Chung Myung ang practitioner gayong hindi niya inaasahang mapapansin nitong ating bida na may isang gusali na dating nakatayo sa lugar na tinutukoy nito. Binanggit niya na rin na sa totoo lang sinasabing ang lugar na iyan ay dating site ng isang palasyo. Matapos niyang sabihin yun palihim namang nagsalita si Chung Myung na alam ko na may dating gusali dyan ang nais ko malaman ay kung saan na ito napunta ngayon. Nagsalita muli si Onam na hindi ko talaga inaasahan na mayroong isang bata na gaya mong may ganyang mataas na pagkakaunawa. Dagdag pa niya na hindi naman sa sinusubukan kong ipagmalaki ko ito bilang isang alagad ng sekta ng Mount Hua, ngunit maari mo itong ituring na isang glorious battle scar. Subalit natigil ang kanyang pagyayabang gayong medyo naging bastos itong si Chung Myung. Na mabuti na lang din at hindi rin niya naunawaan ang sinabi nitong ating bida bagaman kanyang tinanong si Chung Myung kung ano ang sinasabi nito sumagot lang itong ating bida na wala. Tinawag na ni Onam ang ating bida upang ituro sa kanya ang kanyang matutulugan ngayong gabi na mabilis namang sumang-ayon si Chung Myung at hindi na rin niya sisisihin ang kahit sino gayong sa kanyang palagay hindi ito kasalanan ng nagmana ng sekta. At ito rin ay maaaring mahirap na panatilihin ang isang namamatay na sekta sa nagdaang mga taon. Nakarating na ang dalawa sa bakana ng Jade Spring Temple na bagaman alam ito ni Chung Myung gayong lingid sa kaalaman ng martial arts practitioner na ang kasama niya ngayon ay ang kanilang ancestor kaya sinabi niyang ito ang kanilang Jade Spring Temple. Napasambit na lang itong si Chung Myung sa sarili na at least naririto pa ang building na ito. Bago pa man sila tuluyang pumasok binanggit ni Onam na ang sekta ng Mount Hua ay isang sekta ng martial arts kaya ang mga bisita ay may sariling hanay ng mga tungkulin. Pumasok at maghanda upang magbigay muna ng respeto sa iyong mga ninuno sumang-ayon naman si Chung Myung sa hiling sa kanya ng practitioner. Ngunit nagulat na naman si Chung Myung nang siya ay nasa loob na dahil sa kanyang natuklasan na naman. Hindi na maintindihan kung bakit ang silid na ito ay malinis na niwalang kahit anong laman kumpara noong kapanahunan niya. Tulad ng gintong kandila na ipinagkaloob sa ancestor na si Detong Hak na mula pa sa Emperor Jin Dynasty. Ang nakasabit na scroll na isinulat pa mismo ng mga ancestor at ang gold planting decoration. Bagaman ang buong kwarto na ito noon ay punong-puno ng mga painting at palamuti subalit ngayon ang lahat ay wala na bukod sa isang larawan ng ancestor ang lahat ay bakit naubos.
At maya-maya pa nabalisa ng lubos itong ating bida na may hinahanap na isang bagay na alam niyang dito mismo nakalagay noon. Hinanap ni Chung Yung sa lahat ng sulok na pwede niyang tingnan ngunit wala pa rin siyang makita na ang kanya pala hinahanap ay isang bulaklak. Nagtataka naman ang practitioner sa binabanggit ni Chung Yung na bulaklak kaya tinanong niya kung ano iyon. Humarap na itong ating bida na punong-puno ng galit sabay niya sinabing oo bulaklak ang aking hinahanap nasaan na ito ngayon. Nagtaka si Onam kung paano nalaman ng isang ligaw na bata ang tungkol doon. Gayunpaman, sinikap ng practitioner na alalahanin ang tungkol sa bagay na hinahanap ni Chung Yung. Hanggang sa pumasok sa kanyang isip na may isang ang bulaklak dati dito na isa itong plum blossom na gawa sa isang kakaibang puting bakal. Naunawaan naman kaagad ni Chung Yung at tugma ito sa kanyang tinutukoy kaya naman balisa niyang tinatanong kung nasaan na iyon ngayon. Proud na sinabi ng practitioner na ito ay kanila nang ibinenta. At sinabi niya rin na hindi namin talaga mahanap kung ano ang paggamit para dito at hindi talaga ito nababagay sa aming templo kaya nababagabag kami sa kung ano ang gagawin dito. Na siya namang naging dahilan kung bakit kamuntika nang mabuwal si Chung Yung sa kanyang kinatatayuan matapos niyang malaman ang sinapit ng bagay na kanyang hinahanap. At tuluyan nang napaluhod si Chung Yung gayong hindi na niya kinaya nang sabihin pa ng practitioner. Na mabuti na lamang raw na sa kabutihang palad nakakita daw sila ng isang merchant na handang bilhin ito kaya ipinagbili nila ito sa kanya sa isang magandang halaga. Muli na namang nagparamdam ang kanyang brother Jiang Moon at panglilibak nitong sinabi kay Chung Yung na ang sekta ng Mount Hua ay pabagsak na. Sumagi naman sa isipan ni Chung Yung ang plum blossom na kung gaano ito kahalaga dahil isa ito sa dalawang sagradong artifact ng Mount Hua katulad ng Divine Sword ng Violet Dawn. Isang relic na may katamtamang kagandahan na medyo tulad ng ginto o ang ningning ng pilak. Bukod pa, ito ay isang sagradong artifact na sinasabing humahawak sa matuwid na espiritu ng Mount Hua sect subalit ipinagbili lamang ito ng mga siraulong mga tao na ito kapalit ng ilang pera. Dahil sa pagkabigla na patakbo ang practitioner upang alamin kung ano ang nangyayari kay Chung Yung gayong bakit nakaluhod ito habang umiiyak. Sa panig muli ni Chung Yung habang litong-lito na sa kanyang ikilos si Onam matapos niyang hampasin ang sahig ipinangako niya na aayusin daw ni Chung Yung ang gulo na ito sa lalong madaling panahon. Kaya naman bago pa makalapit sa kanya si Onam malakas niyang sinabi habang nakaluhod na mayroon siyang kahilingan. Na mangyaring payagan akong makausap ng personal ang pinuno ng Mount Hua sect. Bukod pa dyan nais ko ring maging isang alagad ng sektang ito ng Mount Hua at ito ang lahat ng mga nangyari kung bakit napilitan ang practitioner na ihaharap itong si Chung Yung sa kanilang sect leader. Ngayon, bumalik na tayo sa kasalukuyan na kung saan kaharap ng ating bida ang sect leader na tinatanong si Chung Yung kung talaga bang hinihiling nito na maging isang disciple ng Mount Hua. Binigkas rin ng sect leader na nangangahulugan ba ito na alam mo kung anong uri ng lugar ang Mount Hua na masigasig namang tumugon si Chung Yung na alam na niya ang tungkol doon. Nakakutob si Chung Yung na tila hindi gayon kadali na siya ay pahihintulutan na maging alagad ng sekta base sa kanyang nababasa sa reaksyon ng mga elder. Gayunpaman, nakangiti niyang iniisip na pero mayroon akong alam na dapat sabihin sa kanila. Una, kailangan ko lang ang pangalan ni Chung Jin, na nawala sa gitna ng isang digmaan. Isinalaysay ni Chung Yung ang kanyang buong plano ito ang kanyang huwad na kwento na noong araw si Chung Jin ay nahulog sa bangin ngunit natagpuan siya ng isang napadaang woodsman kanya itong tinulungan na gamutin ang mga sugat. At gayong si Chung Jin ay hindi kaagad makakakilos, dahil sa kanyang tinamong mga sugat bilang pagtanaw ng pasasalamat sa woodsman. Itinuro sa kanya ni Chung Jin ang mga teknik sa martial arts ng sekta ng Mount Hua at itinuring siyang alagad. Kung magtanong naman kung sino ang bata na ito syempre sasabihin daw nitong palaboy nating bida na siya si Chung Yung na nag-iisang inapo ng woodsman at sigurado daw na magiging epektibo ang kwentong ito ng ating bida. Bukod pa, may isa pang nakikitang magandang oportunidad si Chung Yung kapag nasabi na niya iyon na sa pagdating ng panahon ang pinakamagandang bagay tungkol sa sitwasyong ito ay maaaring bigyan pa raw siya ng magandang posisyon sa sekta kung magkataon. Gayong kung malalaman raw ng mga tao dito na ang woodsman ay kanyang lolo malamang sa alamang raw ay baka ang kanyang magiging posisyon ay marahil tulad rin sa antas ng sect leader kung sakasakali. Napabilib ng lubos si Chung Yung sa kamangha-manghang senaryo na kanya naisip kapag nabunyag na raw ang kanyang identity. Kung sakasakali nga na mangyari ang gayon maaring siya ang bukod tangi sa lahat ng bata na nagkaroon ng mataas na posisyon kaysa sa ibang kabataan.
Matapang rin na nagbabanta itong ating bida sa sect leader na ayon sa kanya ay sige lang tanggihan mo lamang ako at hahanapan kita ng malinaw na dahilan. Subalit kabaliktaran ang nangyari gayong sinabi ng sect leader na aprobado na niya ang pagpasok ni Chung Myung sa kanilang sekta. Kaya naman nagtataka si Chung Myung gayong bakit ganun-ganun na lamang na siya ay tinanggap pati na rin ang practitioner na si Onam ay bahagyang nagtaka sa naging pagpapasya ng kanilang sect leader. Dahil sa nabulinyaso ang maganda sanang plano nitong ating bida bago pumasok sa sekta kaya posigal niyang tinanong ang sect leader kung bakit niya ginawa ito. Sumagot ang sect leader na kung talagang nais mong sumali sa sekta, dapat kong hayaan kang gawin ayon sa nais mo. Tungkol pa rin sa naging desisyon ng sect leader kinausap siya ni Onam para sabihing pinuno hindi ba't sinabi mong hindi na tayo tatanggap ng kahit sino pa man na alagad. Tumugon naman kaagad ang sect leader at kanyang sinabi naman na nagbago na ang isip ko gayong marahil ito raw ay talagang nakatakda na sa kanilang kapalaran. Habang dito sa kabilang banda ang bida nating nabigo ang mga plano inis at palihim niyang sinasabihan ng sect leader na kailangan mong magpakita ng kahit kaunting hinala sa mga hindi kilalang tao bago mo tanggapin ang mga ito sa sekta. Na habang nagpipigil si Chung Myung nagsalita muli ang old man na kahit anuman ang dahilan ng batang ito, siya ay nahanap na ng Mount Hua sect. Bukod pa, nagbitaw rin ng matalinghagang salita ang sect leader na ayon sa kanya hindi namin itinataboy ang isang ibon na dumating sa mga bubungan upang maiwasan ang ulan. At binibigyan rin namin ng pagkain ang mga hayop na naghahanap ng pagkain sa panahon ng taglamig. Kaya naman, paano natin matatanggihan ang isang batang desperado na makapasok sa sekta? Habang mababakas sa pagmumukha nitong ating bida na parang matatae na sa inis. Iniutos ng sect leader kay Onam na bigyan ang batang ito ng isang lugar para sa kanyang pananatili at maghanda para sa seremonya ng pagpasok. May paggalang na sumang-ayon ang practitioner sa nais ipagawa sa kanya nitong kanilang sect leader. Sa panig naman nitong si Chung Myung, naiiyak niyang iniisip ang kanya sana dapat magiging posisyon na naglahong parang bula. Matapos na hindi man lamang siya pinahirapan na maging disciple ng Mount Hua. Gayong nawala na rin ang kanya sanang oportunidad na matapatan ang antas ng posisyon ng sect leader. Makalipas ang ilang sandali, kung saan nakasuot na itong ating bida ng uniform ng sekta. Sabay nito ay palihim na binanggit niya na napakasakit isiping magsusuot lamang ako ng gaya nitong uniforme na para sa mga third-class disciple ano na lamang raw ang mangyayari sa kanyang masaklap na buhay na ito ngayon. Napatanong si Chung Myung sa sarili kung nasaan ba siyang lugar ngayon, hanggang sa mapagtanto rin niya na sa tingin ko naaalala ko ang lugar na ito na ginagamit bilang isang silid para sa mga panauhin. Habang lumabas muna si Chung Myung upang tingnan ang ibang silid na iisip niya rin na kakaiba ito na ang guest room ay ginagamit ito upang manatili muna ang isang nakatakdang pumasok sa sekta. Gayong noong kanyang kapanahunan ng sekta ng Mount Hua ay orihinal na walang mga pribadong boarding room na ang mga bagong sumali sa sekta ay agad na bumubuo ng isang kontrata sa pagbonding sa kanilang guro. At manatili sa mga silid ng kanilang mga guro. Kaya ibig sabihin, kutob ni Chung Myung marahil may ibang tao bukod sa kanya sa mga kwarto na naririto at marahan niyang sinilip ang isa sa mga silid. Subalit nagulat siya dahil sa may biglang nagsalita sa kanyang likod gayunpaman dahan-dahan niyang sinulyapan kung sino ang nagsasalita. Nagtanong ang isa ring bata at galit nitong sinabihan si Chung Myung na bakit ka sumisilip sa silid ng isang tao na ganyan. Bukod pa, dahil sa ginawang pagsilip nitong ating bida sa kwarto ng may kwarto pinaratangan siya ng batang nakahuli na isang magnanakaw. Napag-alaman natin na ang pangalan ng batang nakakita sa ating bida ay si Gul at dahil naman sa kanyang pagsigaw upang sitihin si Chung Myung sa ginawa nitong pagsilip sa ibang kwarto kaya naglabasan na ang maraming bata na nagtatanong kung ano ang nangyayari sa mga oras na ito. At sa puntong ito ay nahihiya na itong ating bida dahil sa daming nakamasid sa kanya. Nagsumbong si Gul sa kanilang senior na itong batang ito ay nakita niyang tumitingin sa ibang kwarto kaya sinita niya ito. Sa panig naman ni Chung Myung binanggit niya sa kanyang isip na kung bakit raw madalas siyang makatagpo ng ganitong sitwasyon sa buhay niyang ito. Sa mga ilang saglit pa dumating na rin ang practitioner ng mga third-class disciple na kaagad naman inalam kung ano ang nangyayari dito gayong bakit mayroong nagaganap na kaguluhan dito na medyo ikinaalarma nitong ating bida. At nang nasa harapan na niya ang senior malakas nitong sinabihan si Chung Myung na bakit ka nagdudulot ng gayong gulo sa mga dorm kung kailan dapat kayong lahat ay abala sa pagsasanay.
Sa puntong ito agad nagpakitang galang ang lahat sa kanilang master bukod sa ating bida. Dahil naman sa nakatingin si Chung Yung sa senior master na tanong nito kung sino siya na mabilis namang sumagot itong ating bida na siya ay si Chung Yung. Ayon naman dito sa senior sinabi niya na ibig sabihin ikaw ay isang baguhan gayong naririto ka ngayon sa White Blossom Hall. Lumalalim na ang gabi dapat ka nang magpahinga muna sa ngayon ngunit kinabukasan inaasahan kung magsisimula ka na para sa iyong pagsasanay. Umalis na rin kaagad ang master sabay na rin niyang sinabihan ang lahat na mags itulog na kaya mabilis na nags ikilos ang lahat upang bumalik sa kanilang mga silid. Ngunit ang batang si Gul ay tumingin muna sa ating bida bago pa siya tuluyang umalis at gayong nakita niya na nakatingin din sa kanya si Chung Yung kaya matapang niyang pinagbantaan ang ating bida na tuturuan niya raw ng leksyon si Chung Yung sa mga susunod na pagkakataon. Matapos niyang sabihin iyon agad na rin umalis si Gul at naiwan itong ating bida mag-isa. Na hindi man lamang nakaramdam ng pagkainis sa kabila ng naging pagtrato sa kanya ng mga bata gayong kahit ano pa man raw ang mga batang iyon ay kanya pa ring mga tagapagmana o mga junior brother. Bagkus aalagaan pa raw ni Chung Yung ang mga ito gayong kung may siraulo raw dito at patigasan ng puso ay numero 1 na siya sa ganitong usapan. Na dapat nilang maging problema ngayong nandito na rin siya at isa ng alagad ng Mount Hua Sect. Makalipas ang ilang sandali bago pa man makabalik si Chung Yung sa kanyang silid bumalik kaagad si Gul at naging agresibo na kaagad gayong agad rin niyang binuikan si Chung Yung at nang magkita sila ay kanya naman itong inuutusan na maghubad. Takang-taka itong si Chung Yung sa pinaplano na nais ipagawa sa kanya nitong si Gul gayong bakit iniutos sa kanya na mag-alis ng damit. Ayon naman dito sa mapangahas na si Gul sinabihan niya ang ating bida na nauunawaan mo ba ang ibig ko sabihin. Ang gusto ko ay alisin mo ang lahat ng iyong suot. At nang naging malinaw na kay Chung Yung ang balak gawin ni Gul ay nanatili muna na tahimik itong ating bida. Ngunit nagpatuloy pa din sa kay-abangan si Gul na kanyang ipinaliwanag na ito lamang raw ang kanilang kinaugalian na ginagawa sa mga nubi para tiyakin na susunod sa mga nakatatanda. Bukod pa, kapag hubad na raw si Chung Yung dapat nitong ipakita ang sayaw ng pakikipaglaban at iyon kung paano ito. Dagdag pa niya na hindi ba ito ang magandang paraan upang palakasin ang iyong pakikipag-ugnayan sa iyong mga senior brother, di ba? Kung nauunawaan mo, pagkatapos ay magmadali at alisin ang iyong damit at sa puntong ito. Unti-unti nang nauubusan ng pasensya si Chung Yung. Dahil sa mga kahangalan na balak ipagawa sa kanya ng mga batang gaya rin niyang mga suwail. Nagsalita na si Chung Yung dahil sa may gusto muna siyang itanong at nais niya muna malaman kung alam ng practitioner ang tungkol dito sa kanyang ginagawang kamangmangan. Sumagot naman si Gul na ayon sa kanya ang hinahanap mo ay hindi nagagawi dito kapag ganitong masyado ng malalim ang gabi. At nagagalit na kuno si Gul gayong masyado maraming itinatanong itong si Chung Yung dahil dito ay mas pahihirapan na raw niya itong ating bida upang mabilis na mabago ang pag-uugali nito. Maya-maya pa biglaang nagsalita si Chung Yung na tinawag niyang senior brother si Gul na siyang bahagyang ipinagtaka ng loko kung bakit biglaan na lamang tila bumait itong ating bida. Subalit taliwas ito sa kanyang inaasahan matapos noon sinabihan siya ni Chung Yung na kapatid ibabaluktot ko ang iyong kalamnan sa iyong leeg. Hanggang sa suntukin na nitong ating bida ang mukha ni Gul na masyado nang huli upang mag-react gayong habang lumalapat ang kamao ni Chung Yung sa kanyang makapal na mukha ay ramdam ng loko na hindi biro ang kamao ng bata na kanyang tinutuya. Kasabay nito, mula dito sa labas ng dormitoryo na kung saan animoy may tumamang anumang pasabog sa bubungan ng dormitoryo sanhi ng pagsuntok ng ating bida sa mayabang niyang kasekta. Mabilis bumalik ang eksena sa loob na kung saan naman ay halos lumuwa na ang mga mata ng mga batang nakasaksi sa sinapit ng isa sa kanilang iginagalang na senior na si Gul. Gayong itong si Gul matapos siyang suntukin ng ating bida ay bumaon ang ulo sa bubong ng dormitoryo kaya naman ang lahat ay hindi malaman kung ano ang gagawin dahil hindi nila sukat akalaing may itinatagong lakas pala itong si Chung Yung. Nang mawala na sa eksena si Gul sumunod naman na pinagdiskitahan nitong ating bida ay ang mga ilang mga bata na kanina lamang ay niyayabangan siya. Sinabihan rin nitong si Chung Yung ang lahat na gawin na ng mga ito ang sinasabi nilang babaguhin ang pag-uugali niya. Hanggang sa isiga na ni Chung Yung sa lahat ng bata na ang salitang iyon ay kanyang sariling linya mga baliw. Kaya naman halos mahulog ang mga itlog ng mga third-class disciple matapos sabihin iyon ng puminsala kay Gul. At pagkatapos bagaman hindi na ipinakita ang aktwal na naganap,
Subalit maririnig sa labas ng dormitoryo ang pagmamakaawa ng lahat dahil sa kasalukuyan ay tinuturuan ni Chungyung ang mga batang suwail ng leksyon. Makalipas ang ilang oras, sa puntong ito ay makikitang mayroon ng taga-masahe itong ating bida bukod pa ay sobrang galang ng nagmamasahe sa kanya kung siya ay kausapin ito. Bukod pa dyan makikita rin habang nakayuko ang lahat ng third-class disciple kasama ang dalawang itinuturing na senior ng mga batang disciple ang bawat isa ay may kanya-kanyang sukat ng bukol sa ulo. Tungkol naman sa ginagawang pagmamasahe sa kanya ni Sahyong sinabihan siya nitong ating bida na ang ipinapagawa ko sa iyo ay masahe hindi ang baliin ang aking balikat. Maswerte ka pa nga gayong hindi kita isinama sa kanila bagkus pinagmasahe lamang kita. May biglaang nais malaman itong ating bida sa dalawang senior brother isa na ang kanyang tagapagmasahe at sinambit rin ni Chungyung ang pangalan ni Gul at si Gul naman ay biglang nakaramdam ng matinding takot at trauma matapos sabihin ni Chungyung ang kanyang pangalan. Habang nababalot ng takot si Gul gayunpaman mahinahon nagsalita itong ating bida at kanyang tinawag ito sabay na rin niyang sinabing huwag kang matakot halika rito hindi naman kita sasampalin. Nang nasa harap na niya si Gul binanggit ni Chungyung na mayroon pa akong ilang mga katanungan tungkol sa sekta gayong bago pa lamang ako dito. Magalang na sumagot si Gul na oo naman junior brother. Magtanong ka lang ng kahit ano. Ang unang inalam nitong si Chungyung ay kung ano ang nangyari sa Heavenly Golden Palace. At kung bakit bumagsak ang Mount Wasek. Tungkol sa mga tanong nitong ating bida, inalam muna niya kay Chungyung kung kilala o narinig na raw ba nitong ating bida ang tinaguriang Master of the Blossoming Blade. At dito sa panig ni Chungyung matapos niyang sabihin na oo alam niya ang tungkol sa Master na nabanggit gayong ang Master na kanilang pinag-uusapan ay walang iba kung hindi siya mismo iyon. At syempre palihim niyang binanggit iyon sa kanyang isip gayong magmumukha lamang din siyang siraulo kung sasabihin niyang siya iyon at malamang wala ring maniniwala sa kanya dahil 100 taon na nang namatay ang Master of the Blossoming Blade. Balik tayo sa kwento ni Gul, ayon sa kanya may narinig daw siya minsan na pinag-uusapan ng mga ilang senior brother na ang Saint Plum Blossom ay ang siyang pumatay kay Chanma ang pinuno ng Demon Sect. Pagkatapos ng pagkamatay ni Chanma ang mga nakaligtas na miyembro ng hukbo ng Demon Cult ay nagmamarcha hanggang sa rehiyon ng Zhongyuan at labis ang kanilang galit. At sa ilang kadahilanan, pinilit nilang marating ang Mount Hua at sinunog ang buong bundok at dahil naman sa matinding pinsala na natamo namin noon ang sekta ay nagdusa ng napakalaking pinsala. At hindi na rin nagawa pang makabawi hanggang ngayon mula sa nangyari sa araw na iyon. Sa puntong ito mas naging malinaw na kay Chungyung kung bakit nagdusa ang Mount Hua na kung tunay nga ang kwento ni Gul ibig sabihin ay siya ang punot dulo ng pagbagsak ng Mount Hua sect. At hindi niya maiwasang magalit sa kanyang sarili sa mga oras na ito gayong sa halip na maging maayos ang sekta na kanyang inalagaan ng mahabang panahon ngunit siya pa pala itong magiging sanhi ng pagbagsak nito. Matapos ang kaganapang iyon bumalik na ang lahat ng mga disciple sa kani-kanilang silid upang magsitulog na pati na rin si Chungyung natulog na rin. Subalit sa pagtulog ng ating bida ay kanyang napanaginipan ang isang kaganapan sa kanyang nakaraang buhay. Nagsimula ito sa panahon na nakikipag-usap si Chungyung sa kanyang itinuturing na matalik na kaibigan na si Jiang Moon. Nagbigay ng mungkahi itong ating bida kay Jiang Moon na ang Great Pacification Sword Technique ay hindi naaayon sa pilosopiya ng sekta, at hindi ito sapat na epektibo. Marahil ay dapat na nating alisin ito mula sa kurikulum ng Mount Hua Sect Martial Arts. Gayunpaman, humiling si Chungyung sa kanyang brother kung ano ang palagay nito sa kanyang mungkahi. Bago pa man sumagot si Jiang Moon binanggit nitong patay gutom nating bida na iyon raw ay tunay na maituturing lamang na basura at ganap na walang silbi. Subalit nagdadalawang isip si Jiang Moon na basura ang Great Pacification Sword Martial Art Technique gayong ito ay isa sa pamana ng kanilang mga ancestor. May naisip na isang magandang paraan si Chungyung tungkol dito sa kanilang pinuproblema. Sinabi niya kay Jiang Moon na alisin na lang nila ito sa kanilang library upang sa gayon ay hindi na ito pag-interesan ng mga younger disciple o kahit ang susunod na henerasyon. At tuluyan na niyang nakumbinsi si Jiang Moon na ganoon na lang ang kanilang gagawin kaya natuwa itong ating bidang halos hindi na makapagsalita sa dami ng laman ng kanyang bunganga. Ngunit ayon kay Jiang Moon hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit raw niya ipinatawag dito itong ating bida gayong mayroon pa raw siyang isang mahalagang sasabihin. Dahil panahon na raw upang magkaroon ng sariling apprentice itong si Chungyung.
Pero, hinanapan ng sagot ni Jiang Moon itong ating bida na ano sa palagay mo ang dapat mong unang ituro sa iyong magiging unang alagad. Nabiglaan namang tumaas ang adrenaline nitong ating bida matapos banggitin ni Jiang Moon kung paano niya tuturuan ang kanyang unang magiging apprentice. At ikinabahala ni Jiang Moon ang naging tugon ni Chung Myung sa kanya gayong napakaisi lamang raw nito sagutin dahil ang plano ni Chung Myung sa una niyang alagad ay bubugbugin muna raw niya ito. Dagdag pa niya na hindi ito tulad ng isang mahirap na pag-ibig upang maging matuwid bagkus ang kanyang gagawin ay kung paano abutin ang sukdulan ng lakas. Ngunit matapos ang kanilang pag-uusap na iyon na kahit minsan raw hindi na muli nabanggit ni Jiang Moon dito kay Chung Myung ang tungkol sa pagkakaroon niya ng alagad. At sa umagang ito nagising na rin itong ating bida dahil sa mayroong tumatawag sa kanya ng sir mula sa labas ng kanyang kwarto. Sumagot naman si Chung Myung at kanyang sinabihan ang tumatawag sa kanya na hindi na raw nito kailangan pang masyadong maging formal para kausapin siya na sinang-ayunan naman ng tumawag sa kanya. Magalang pa rin naman na binanggit niya dito sa ating bida na ngayon ay inutusan lamang siya na ipaalam kay Chung Myung na dapat na itong magpunta ngayon sa lugar ng pagsasanay. Gayong ngayong araw na rin mismo dapat magsimula itong ating bida sa kanyang training. Mula nga mismo dito sa training ground ay kasalukuyan ang nagtuturo sa lahat ay itong mas nakatatanda na may alam na rin sa ilang martial arts sword technique. Masigasig namang pinag-aaralan ng mga third-class disciple ang paraan kung paano gumamit ng espada. Nagsalita itong kanilang senior brother na mahigpit hawakan ng lahat ang kanilang mga sandata at pagkatapos gawin ang strike number 1. Halos lahat naman ng mga nagsasanay ay nakasusunod sa bawat nais ipagawa sa kanila noong kanilang tagapagturo. At napanood rin pala ito ni Chung Myung na mababaka sa kanyang mukha na hindi masaya sa kanyang nakikita kung paano magsanay ang lahat ng mag-aaral. At bahagyang nagtaka ang practitioner na malapit sa kanyang tabi gayong napansin niyang kakaiba ang ikilos ng newbie na kanyang kasamang nanunood. Maya-maya pa habang patuloy sa pagtuturo ang senior brother nila naisip ni Chung Myung na tanungin sa guro kung ano ang tawag sa teknik na kasalukuyan nilang pinag-aaralan ngayon. At proud pa na sumagot ang practitioner na ang pamamaraan na ipinapakita ng iyong mga senior brother ay tinatawag na True Six-Element Sword Technique. At ipinagmalaki rin niya na ito ay isang pinaka-praktikal na sword technique na siyang pundasyon ng Mount Hua Sect. Pagkatapos hindi lubos maisip ni Chung Myung na ito ang pundasyon ng Mount Hua at bakit raw ang basurang teknik na ito ay pinag-aaralan nila. Habang kasalukuyang naglalakad si Chung Myung para sumali rin sa pagsasanay ay patuloy rin niyang sinasabi sa kanyang isip na wala itong magagawa kundi ang hadlangan ang mga bata na lumakas. At ito ay tulad ng pagtuturo sa kanila ng alpabeto gamit ang isang komplikadong libro ng tesis. Ang paggawa nito ay maaaring umubos lang sa kanila sa isang maikling oras at kung tuluyan nang mawala na ang kanilang oras paano na lang. Subalit nalilito rin si Chung Myung kung anong teknik ba ang walang wastong matatag na batayan o hindi naman kaya ginagawa nila ito sa ganitong paraan na kailangan nila kahit papaano subukang turuan sila ng maayos. Napatingin itong ating bida sa kalangitan, sabay niyang nabanggit na ang asul na langit ay tunay na maganda. Ito ay ganap na malinaw ni kahit isang ulap ay wala kang makikita at walang laman. Tulad ito ng magiging hinaharap ng Mount Hua Sect kung magkataon. At ang huling inisip nitong si Chung Myung na kung saan ba raw siya dapat ngayon magsimula upang itama ang kahangalan na ginagawa ng henerasyong ito. Maya-maya pa kamuntika nang maihi ang isang bata nang tawagin siya ni Chung Myung kahit mahinahon lamang naman na nagsalita itong ating bida. Gayunpaman sinikap ng kanyang katabi na alamin kung bakit siya tinatawag. Natanong ni Chung Myung dito na ano pa ang natutunan mo rito maliban sa pamamaraang ito. At gayong iyon lamang pala ang sasabihin nitong ating bida ay nabawasan na ang takot ng bata. Ayon dito sa kinausap ni Chung Myung sa oras na matapos sila na mapag-aralan itong Six-Element Sword Technique lilipat naman daw sila sa pagsasanay sa Sword Technique of the Seven Sages. Pagkatapos nito, kami ay makakagraduate na mula sa White Blossom Hall at pag-aaralan naman ang mas maliit na Chi Sword Technique. At talagang hindi ito kasiya siya kay Chung Myung gayong sablay ang mga pinag-aaralan ng mga ito. Sinabi rin ng kausap ni Chung Myung na ang kanilang pinaka-pinapangarap ng lahat ay ang Pinnacle Martial Art Technique ng Mount Hua. At binanggit niya na ito ay ang Great Pacification Sword Technique at dito nananlaki ang mata ni Chung Myung matapos niyang marinig ang basurang Great Pacification Sword Technique.
At muli sumagi sa isipan nitong ating bida noong panahon na pinag-uusapan nila ni Jiang Moon ang pagbasura sa pamamaraan na ito. Dahil noong araw na pag-alaman ni Jiang Moon base sa naging kwento ni Chung Myung na ang Great Pacification Sword Technique bukod sa taliwas sa pilosopiya ng sekta ngunit hindi rin ito epektibo. Naayon nga sa tugon ni Chung Myung na ganap talagang iyon ay isang basura at walang silbi. Subalit bakit hanggang ngayon ay lumalaganap pa rin ito na ibig sabihin ba ay hindi ito inalis ni Jiang Moon noong kanilang kapanahunan kaya napaiyak na naman itong bida natin gayong malinaw naman na sinabi na niya na alisin na ito noon. At sa kasamaang palad pa ay ito pa ang itinuturing na ultimate technique ng mga alagad ng sekta. Na talagang hindi katanggap-tanggap kay Chung Myung na ang basurang 6-element sword technique at ano na raw kaya ang nangyari sa 24-strike plum blossom sword technique. Sa panig naman nitong nagtuturo napansin niyang may dalawang nagsasanay na tila nagkwekwentuhan lamang kaya pasigaw niyang tinawag ang dalawa at kanyang pinapupunta sa harapan. Mabilis naman lumipas ang oras at sumapit na muli ang gabi na kung saan nang makita ni Chung Myung si Gul agad niyang tinawag ito. Sa takot na mabugbog muli kaya walang pagdadalawang isip ito na lumapit upang tugunan kung bakit siya tinatawag ni Chung Myung. Ikan-away-kaway ng ating bida ang kanyang kamay upang ipahiwatig kay Gul na kanya itong tinatawag. Gayong naunawaan naman ni Gul ang senyales ng ating bida kaya't mabilis itong kumilos para lumapit sa kanya. Ayon kay Chung Myung sinabi niya na mayroon akong isang hihilinging pabor maaari mo ba itong gawin para sa akin? Mabilis namang nagtanong si Gul kung ano raw ba ang hihilingin nito sa kanya ng ating bida. Binanggit na ni Chung Myung kung ano ang kanyang nais ipagawa ito ay ang sabihin sa lahat na magtipon kinabukasan ng madaling araw bandang alas 5 ng umaga sa labas ng White Blossom Hall. Bukod pa mayroon pa akong isang nais ipagawa sa iyo, at tumatango-tango lamang si Gul upang ipahiwatig ang kanyang pagsang-ayon. Sinabi na rin naman ni Chung Myung ang isa pa nitong utos na gusto niyang bumuo ng grupo ang bawat isa na may 5 tao ang bawat pangkat na agad rin itong sinang-ayunan ni Gul. Gayunpaman, sinubukan niyang magtanong sa ating bida kung talaga bang sigurado ito sa kanyang pinaplano. At nagniting aso na naman itong ating baliw na bida sabay niyang ring biniro si Gul na kung hindi raw ba nito magagawa ang ipinag-uutos nito. Mabilis namang sumagot si Gul na wala naman problema ito sa kanya. Matapos magkasundo ang dalawa pinaalis na rin ni Chung Myung si Gul ngunit. Nagsalita si Chung Myung na gusto ko talaga ito kung gaano kakapakipakinabang. Kaya naman napakamot na lang si Gul gayong napansin niyang kakaiba ang pag-uugali nitong bagong alagad ng kanilang sekta. Sumagi muli sa isipan nitong ating bida ang kalagayan ngayon ng Mount Hua Sect, gayong napag-alaman niyang ang sektang ito sa mga oras na ito bukod sa kapos sa pera at teknik. Wala rin kahit isa man lamang sa mga naririto ang may taglay na talento kaya walang sinuman ang mabibigla kung ito ay mag-collapse na sa loob lamang ng isang magdamag. Ayon pa sa kanya sa tatlo, isang bagay lamang ang maaari kong kontrolin ay talento. Bagaman, ang sa mga kasalukuyang third-class disciple talagang wala ni kahit isa ang may talento ngunit ayon sa kasabihan sinasabi nila na ang 1,000 milya na paglalakbay ay nagsisimula sa isang solong hakbang. Naging malinaw kay Chung Myung na ipinangako sa sarili na ang kanya raw unang gagawin ay ang tulungan ng lahat ng kanyang senior brother na mga walang talento. Mabilis nang lumipas ang oras pagsapit ng alas 5 ng umaga tulad ng ipinag-utos ni Chung Myung kay Gul na maagang gisingin ang lahat ng disciple at magtipon sa White Blossom Hall. Sa kabila nito gayong hindi sanay ang lahat ng alagad na gumising ng ganitong oras habang ang ilan ay humihikab pa subalit may isang nagrereklamo at hindi matanggap na ang isa lamang junior brother ay uutusan sila ng ganito. Sabay niyang tinanong ang dalawang senior disciple na sina Gul subalit nagkunwari ang dalawa na walang naririnig sa halip hinayaan na lamang ang loko na magpatuloy sa kanyang ginagawang pagrereklamo. At dahil sa pagmamatapang nito naisip ni Gul na marahil daw wala ang loko na ito kagabi sa White Blossom Hall kaya ganito na lang ito kung umasta-asta ngayon. Hanggang sa mga ilang sandali pa dumating na rin sa lugar ang kinakatakutan na ng ilan walang iba kundi ang ating bida na agad tinanong ang reklamador na kung may sinasabi raw ba ito tungkol sa kanya. Matapang na hinarap ni Chung Myung ang kabilang panig na mga hindi pa siya kilala sa mga oras na ito at nabalot ng tensyon ang lugar kasabay nito. Pinagmasdan muna ng disciple kung sino itong si Chung Myung na nagawang utusan sila at nang mapagtanto ng loko na isa lamang batang mukhang mahina kaya naman mayabang niyang kinausap si Chung Myung. Ayon sa kanya pasigaw niyang sinasabing oo ikaw nga,
isang junior lamang, bakit nangahas kang tipunin ang iyong mga senior sa ganitong oras? Hindi ka ba maalam umintindi ng pagrespeto sa mga senior mo? Napapikit na lamang si Chungyung matapos ang ginawang pagrereklamo ng kabilang panig, habang sa kanyang likod makikita ang nakasaksi sa pag-uugali nitong ating bida at labis siyang nagulat sa ginawang pagsalungat nito sa junior na kanilang kinatatakutan. Hanggang sa makaisip na ng isang epektibong paraan si Chungyung upang magpakilala dito sa mga hangal, magiliw niya ang mga ito na tinawag at kinausap. Sinabi niya rin sa mga ito na humihingi ako ng paumanhin, senior brothers. Dapat kong isaalang-alang kung paano mo dapat maramdaman ang lahat na siyang ipinagtaka ng tagapagsalita mula sa kanilang panig. Patuloy pa rin sa pagpapanggap si Chungyung na siya ay masaya, humiling din itong ating bida na nais niyang kausapin ang mga ito ng personal. At ang kanyang gusto ay papasukin muna sa loob ang mga ito para makapag-usap raw sila ng mabuti. Bagaman halos lahat ay nagtataka na kung bakit ba ito ginagawa ni Chungyung sa kanila, ngunit dahil sa nakikita nilang parang wala namang masamang gagawin sa kanila ang pilit na nagpapapasok sa kanilang lahat, kaya naman sumunod na lang rin ang mga ito. Hanggang sa tuluyan ng isara ang pinto at naiwang tahimik lamang ang mga naiwan sa labas ng White Blossom Hall. Ngunit hindi pa nagtatagal, halos pagpawisan na ng malamig ang dalawa ni Nagul, gayong dahan-dahan na nilang naririnig ang sigawan sa loob ng gusali. Napansin pa ni Gul na para yatang gumagalaw raw ang kanilang boarding house, bagamat alam niya kung gaano ito katibay, subalit laking tanong niya kung bakit kaya yumayanig ito ng ganito ngayon. At ang mga sumunod, makikitang mabilis nang nagsisitakbuhan na ang mga alagad na sumalungat kay Chungyung na halos magkandegulong-gulong ang mga ito sa kanilang paglabas sa White Blossom Hall. At nang makalabas na rin itong ating bida, nakita nitong mabilis na hamanay ang lahat ng may kaayusan. Syempre pinuri ito ni Chungyung, gayong naging masunurin na ang lahat sa kanya ngayon. Sambit pa niya sa mga ito, manatili lamang na tahimik ang lahat, gayong baka magising ang natutulog nilang guro. At pagkatapos sinabi niya sa lahat na magmula sa umaga na ito ang lahat ay kailangan na gawin ang physical fitness ng magkakasama, gayong ito ang pinakamabuti niyong gawin, aking mga senior brother disciple. Makalipas pa ang ilang oras na kung saan makikitang sumisikat na ang araw, at mula dito sa silid ng guro sa puntong ito ay nagising na rin ito na medyo nagtataka. Dahil sa kakaiba raw ang umagang ito, gayong bakit ni kahit isang disciple ay wala man lamang sa kanya bumati sa umagang ito. Gayunpaman, inakala niyang marahil ang mga bata ay natutulog pa rin sa kani-kanilang mga silid. Tumayo na rin ang guro sa kanyang higaan, at isa pa sa posibleng dahilan nito, baka may kaugnayan raw ito sa newcomer sa kanilang sekta. O dapat pa rin silang lahat ay natutulog pa rin pagkatapos gawin ang kanilang kakaibang ritual ng pagpasa o kung ano. Natapos na ang guro sa kanyang pagbibihis, kaya lumabas na rin upang alamin ang tunay na kakaibang nangyayari sa umagang ito. Habang patuloy siyang naglalakad, sabay rin niya sinasabi malinaw na dapat kong turuan sila ng isang tamang aralin sa oras na ito. Ngunit kahit na maging masyadong marahas si Gul, tiyak naman nagagawa ng paraan si Yeonjong upang pigilan sa pagiging wild ng batang iyon. Ngunit nagulat ng labis itong guro dahil sa kanyang natuklasan matapos niyang tingnan ang lugar ng training ground. Dahil sa tumambad sa kanya ang lahat ng kanyang mag-aaral, umaga pa lamang ay sobrang dudungis na kaagad. Bukod pa, ang mga bata ay humihiling rin ng tulong, habang may isa na tinatawag na ang kanyang nanay na sana ay iligtas siya nito sa nakakatakot na lugar na ito. Napatanong ang guro sa sarili na bakit ang lahat ay nasa masamang kalagayan. Upang alamin ang katotohanan sa likod nito, malakas nagsalita ang guro upang itanong sa mga disciple kung ano ang nangyari dito, gayong bakit ang mga ito ay tinalo pa ang mga alipin. Hindi rin maunawaan ng guro na bakit raw kaya tila nag-aalangan silang sabihin sa kanya ang tunay na dahilan nito. Sambit pa niya sa kanyang isip na sa anong kadahilanan ba na mag-aalangan sila sa harap ko, gayong ako naman ang kanilang master. Maging itong si Gul na isa sa pinakasira ulo sa lahat ng kanyang mag-aaral ay parihas lamang rin ang sinapit na parang tatakasan na ng sariling kaluluwa sa sobrang pagod. Subalit ngayon ang batang suwail na ito ay walang magawa sa harapan ng newbie na ito. Gayunpaman, bagaman ang ibang mga mag-aaral ay tanging kahoy na espada lamang ang kanilang binubuhat. Ngunit itong bida natin, binigyan niya ang mga senior brother niya ng inspirasyon, gayong nagbubuhat siya ng dalawang mabigat na bato na kasama niyang nagpupush up. Ginawa ni Chungyung ang exhale, press, at crumble,
na kung saan mula alas 5 ng umaga hanggang sa mga oras na ito nakapag-push-ups siya na may bilang na 1,065 ayon sa kanyang matiyagang pagbibilang. At hanggang dito na muna ang ating kwento na kung umabot ka sa parteng ito malamang nagustuhan mo ang mga kalukuhan ni Chung Yung kaya inaanyayahan kita na mag-subscribe, like and comment, pindutin mo na rin ang notification bell upang sa gayon ma-notify ka sa susunod nating video. Dahil sa malalaman na natin kung ano ang gagawing paliwanag nitong ating bida sa kanilang guro matapos niyang pahirapan ang lahat ng kanyang mga senior. Bagamat ayaw sana ito gawin ng kanilang master ngunit dahil sa pakiusap ni Chung Yung na pagbigyan siya na gawin ito sa loob ng 1 buwan. Kaya naman napilitan ng guro na napagbigyan na lang rin ang nais ni Chung Yung gayong nakikita niya rin naman na ito ay may magandang maidudulot sa lahat ng mag-aaral. Bukod pa, napansin rin ng guro na walang kahit sino ang nagrereklamo sa kabila ng kalunos-lunos na kalagayan nitong mga batang suwail kaya hinayaan na lang niya na gawin ni Chung Yung na paraan nito ng pagsasanay. At ang pagdating ng mga matatandang bayabas sa Mount Hua Sect upang maningil ng utang ng sekta gayong masyado na raw lagpas sa due date kaya naman pumunta na silang lahat dito upang maningil. Ano na lang ang magiging reaksyon nitong ating bida dahil dumating na nga ang isa sa kanyang kinatatakutan, ang kawalan niya ng pera na mahirap matugunan.